Alright! Have a good day, have a great day. Tara, samahan niyo ako magpalit ng hinge invisible, hinge conceal. Dahil nasira na yung ating hinge conceal, hinge invisible para sa steel folding door. Alright. Hindi na siya pwede. Yung papalitan natin na hinge. Yan. Ganyan na yung kairean. Napalitan na natin. Natutupi siya dahil nagiging higaan din siya. Natatakluban niya yung hagdan na paakyat. Pag binaba mo siya, nagiging higaan din sahig. Delikado kapag hindi sila balance. Yung upper part yung papalitan natin na hinge. Isa lang. Alright. And see the nature view. Wow! Medyo okay na yung panahon, nawawala na yung bagyo. Alright, keep safe everyone. Okay, samahan niyo ako, tara kung paano to gawin. Natin to. Ito nga pala yung nasira na hinge. Sinukat ko, pero halos kapares lang siya ng pinalit nating bago. Ganon din siya. Ipakita ko lang yung sukat. Okay, sa yan, sa inches and sa inches yan. 5.90. Pwedeng masukat ng inches at And ito yung sa likod niya, ito yung papasok sa tubular na may butas yung tubular natin na 2x2 ang tubular na manipis. Sa inches 4.32. Okay. And sa mm 1.09. Ayan, sa yan. Okay. Tara, let's do this. Okay na. Okay. First step kakalasin natin yung rivet. Shoutout nga pala sa nahiraman ko ng drill. Tipeli, shoutout. Okay. Kinalas natin yung rivet niya para makalas yung hinge. Kasi nga ang ginamit natin dati ay rivet. Kasi tubular nga, yung loob ng tubular ay walang kakapitan yung tornilyo kapag tornilyo. Kaya minabuti natin na rivet na lang para mas mahigpit. At yung tubular naman natin ay 2x2. Manipis siya kasi nga napopold siya, nagiging siyang higaan, pinopold siya, natutupi, tapos ibinababa. Parang side na siya pag ibinaba, natatakluban yung hagdan. Okay. Ito yung nasira. Yan yung mapapansin nyo. Para magaan, kaya manipis yung tubular, magaan ibaba taas. Ito na yung ating papalit na hinge. And plug and play lang siya dahil kasukat nga siya ng luma na nabali. Wala na tayong pipihitin sa hinge na ito dahil naka-timing na din siya, nakasaktuhan halos. Kasi may pihitan niyan para mag-timing, para mai-timing mo ng husay yung pagpupul. Siyempre ito wala na pipihitin, basta plug and play dahil halos sukat na sukat. Okay naman yung kawang niya, balance sa baba, kaya hindi ko na in-adjust yung mga kailangan i-adjust doon para mag-timing. Okay na yung timing niya. Ang kailangan natin ng rivet, syempre 8 rivet, ganun din. Kailangan natin din ng riveter. Shoutout sa nahiraman ko ng riveter. Dito Petolay. Okay. And syempre, tirahin na natin to. Alright, almost done na. And syempre, ingat sa mga gantong matataas na tayo. Syempre, mataas yung tayo natin.
sa nasa taas tayo ng hagdan. Kaya doble ingat sa mga paggagawa. Kahit na anong ginagawa. Ingat. Alright. And then may ano nga pala siya. Yung hinge natin may takip din siya kasama. Yan. 4 na takip para matakpan natin yung nilagay nating rivet para malinis tingnan. Alright. Kabit na natin to. Yung upper part lang yung ating pinalitan. Yung baba matagal hindi siya bumitaw, pero yung kapartner niya bumitaw. Syempre pag may luma may bago. Wala tayong magagawa, bumitaw yung isa. Hindi kinaya ang bigat na dinadala. Joke lang. Kaya kailangan nating move on, ika nga. Alright. Kung ano-ano ng mga nasasabi. Okay na. And sana may kaunti kayong natutunan kahit paano dito sa hinge install natin. Alright. Okay. Almost check. Hinge check. So, ayun na nga, okay na. Hinge check na natin. Alright. And yun lang. And sana may kaunti kayong natutunan kahit pa paano. Hey. And thank you for watching. Ito yung view sa baba. And siyempre, nature view. Alright. Thank you for watching at